So today, I'll be sharing with you the money lessons I wish I have learned at the age of 20. Number 1, hindi sapat ang savings account. Akala ko dati basta may pera ako sa bangko, secured na. Pero dahil sa inflation, unti-unti rin nauubos yung value ng pera. Lalo na kung hindi mo ini-invest. Imagine nga dito dati. Kasi nga yung notebook ko, nasa mga goals ko lang is, dapat may 100k ako na savings account. Pero if you will come to think of it, now, 5 years after, grabe parang ang liit pala na 100k, no? Parang hindi ka na nga makapag-travel sa 100,000. That's because of inflation. Number 2, lifestyle inflation is real. Kapag tumaas yung income mo, automatic tumataas din yung gastusin. Dapat pala, hindi yung lifestyle yung ina-upgrade, kundi yung savings tsaka investment. At syempre, pag medyo lumalaki-laki yung kita, masiguro natin yung mga wants natin. Wala namang problema doon. Pero syempre, dapat i-prioritize pa rin natin yung pag-invest, yung pag-multiply nung meron tayo. Number 3, bad debt versus good debt. Dati kasi takot ako sa utang. Pero sa totoo lang, may utang pala na nakakatulong. Lalo na sa pagpapalago ng pera. Kapag, if yung money, you will be using it for business, for additional asset, na income generating. So, kahit credit card, if nakakatulong naman yung points niya, yung mga rewards sa credit card, diba? Basta bayaran mo siya on time and wag minimum lang yung babayaran mo in credit card. Kasi meron din mga sumisira sa budget, diba? Lalo na yung mga impulsive decision making natin, mga bilibili natin, mga luho-luho natin, diba? Number 4, start investing early. Alam niyo, kahit pa 1,000, 2,000 pesos lang, 500 nga lang eh. Guys, ang laki ng compounding effect niyan sa future. Sa pag-i-invest kasi, time is the most powerful factor. The earlier you invest, the earlier you make money. Pero syempre, dapat proper investing kasi mamaya nag-invest ka sa mga scam, diba? Sa mga maling investment. So, knowledge pa rin. Number 5, financial literacy is more valuable than a luxury bag. Walang masama na i-reward yung sarili mo. Pero kung wala kang solid financial foundation, magiging cycle lang ng trabaho, gastos, and then utang ang buhay mo. Paulit-ulit, iikot-ikot ka doon. Kaya if you are currently at the age of 20 to 25, I know masarap gumastos, gets ko yan. Pero mas masarap at mas fulfilling kung may freedom ka. Time freedom at financial freedom. The earlier na mag-start ka mag-save, mag-invest, at matuto, the earlier mo rin makukuha ang peace of mind na hinahanap mo.